Sa kabila ng suspensyon ng PUV Modernization Program, ilang operators patuloy sa paghahanap ng mas murang modernized jeepney. Ang detalye ng balitang yan alamin natin sa live report ni Joan Punsoy. Joan? Chris, kung ang bilang lamang ng traditional jeep na consolidated na sa One Pangasinan Transport Federation ang pag-uusapan, aabot na ito sa more or less 2,500 na jeep na consolidated. Nagtapos nga itong consolidation noong April 30, 2024. Inilunsad ng isang local manufacturer ang Class 1 modernized jeep sa Calasiao, Pangasinan. Nagkakahalaga ito ng 998,000 pesos. Pinakamurang modernized jeep na maaring bilhin. Sa kabila ng suspensyon ng PUV Modernization Program, patuloy pa rin sa pagtuklas ng mga murang halaga ng modernized jeep ang mga operator sa Pangasinan. Yung suspension na inihain ng Senado, nire-respeto po natin yan. Sa financing, dito po kami talaga nagkakatalo dahil medyo mataas talaga yung presyo ng modernized vehicle. Mas maliit ang size ng Class 1 kumpara sa pumapasada ngayon na Class 2 o bus-type modernized jeep. Kaya nitong magsakay ng 10 pasahero sa likod at 2 naman sa harap kasama ang driver, air-conditioned at may CCTV camera. Kumpleto po siya lahat ng accessories, AFCS or yung Automated Fare Collection System, GPS, Wi-Fi, CCTV. Automated Fare Collection System, ito po yung merong card na tinatap na lang. Ang Class 2 na jeep na gawang China nagkakahalaga ng mahigit 2 million pesos. Masakit daw sa bulsa para sa mga transport group. Bilang isang law enforcement body, suportado raw ng Land Transportation Office ang mga modernized jeep. Well, siyempre kami yung tagapatupad ng ating batas trapiko. And if we have modernized jeepneys, ang ibig sabihin nito, meron tayong comfortable, sustainable, affordable, and which means this is progress. It's high time na kailangan bigyan na natin ng tamang serbisyo ang ating mga mananakay. Chris, nandito tayo sa gilid ng National Highway nga ng Calasiao, Pangasinan at ating tatanungin kung ano yung reaksyon ng ilang mga tsuper sa suspension nga ng modernization program. Nako, medyo mabilis lang ito, Chris, no? Kuya, hello po. Ano pong masasabi nyo doon sa suspension ng modernization program? Gusto nyo bang ihinto yung pag-modernize? Hindi po, para ang buhay natin para tuloy-tuloy yung buhay natin, madam. Kayo po, ano pong mas gusto nyo? Yung traditional jeep o yung modernized jeep? For me po yung modern. Bakit? Kasi po, yun po yung kinalakihan ng mga Pilipino and yun po yung nakasanayan ng mga Pilipino. Para sa akin po, andun po yung traditional Filipino, andun po yung pangalan ng Filipino. So mas gusto mo yung traditional o yung modernized? Yung yung traditional. Traditional, kagaya nito. Pero anyway, Chris, sabi nga ng LTFRB at ng LTO, maganda rin naman daw itong mga modernized jeep, lalo't yung isa rin talaga sa layunin nito ay ma-phase out na itong mga 15 years in service na mga traditional jeeps na hindi na okay yung serbisyo. Well, tuloy-tuloy pa rin naman itong proseso o itong phase nga ng modernization program at inaantay na lamang kung kailan nga ma-implement kung sakali man itong final decision nga ng modernization program. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy.